Ano ang pakiramdam nito? Tumakas. Mula sa digmaan, iwanan ang lahat ng iyong mga gamit, dala lamang ang mga dokumento at kaunting pera. Magpaalam ng mabilisan sa iyong ina, yakapin ang iyong anak. Hindi alam kung magagawa mo pa ba itong muli balang araw. Umalis mula sa iyong bayan, nauunawaan na patuloy itong sisirain habang ang iyong mga mahal sa buhay ay nagtatago sa silong o may hawak na baril sa kanilang huling laban. Sa kabutihang palad, ako mismo at sana ikaw rin, aking manonood, ay hindi pa kayang isipin ito. Ngunit sa paggawa ng episode na ito, maglalakbay ako sa 5 bansa na katabi ng Ukraine na nasa digmaan sa kanluran. Awan kung saan na pumunta ang milyon-milyong tao. Para sa kanila, ang lahat ng mga kalunos-lunos na ito ay realidad na at nangyari na. Nabuhay bilang refugee, natulog sa kotse, watkutsyon sa kampo, kumain kasama ang mga refugee at tinipon ang kanilang kwento. May tumakas kasama ang bagong silang na sanggol. May nagbigay sa digmaan ng lahat ng kalalakihan sa pamilya. Мене 7 братів, солдати там. Ikukwento ang mga pakikipagsapalaran sa daan. Bakit sa Hungary ay inalis si Lenin? Paano ako napadpad sa grupo ng sundalo ng NATO sa hangganan ng Poland at Ukraine? Bakit handang pumatay ang mga tao sa isa't isa sa customs? At sino ang sumugod sa ilalim ng aking mga gulong sa mga bundok ng Romania? Magsimula tayo sa Moldova. Ito ang aking sariling bansa at kung ano ang nararamdaman ng mga Ukrainians na dumating dito, ipinakita ko sa 2 naunang video. Simula, bahagyang maipapakita ko ang aking sarili sa sitwasyon ng mga refugee sa Moldova sa simula ng digmaang Ukrainian. Posible ito kung maunawaan mo ang aming rehiyon. Simula ng hidwaan, ang mga pagsabog ay nangyayari sa hangganan ng Moldova. Ang Moldova ay napapalibutan ng Ukraine at nahahati sa 2 bahagi. Isa sa mga ito ay sinusuportahan ng kanluran, isa ng Russia, at ang digmaan sa pagitan ng 2 bahaging ito ay naganap kamakailan. Nakikita ng mga Moldovan ang daloy ng mga refugee araw-araw. Ang kanilang malulungkot kwento ay nag-iisip sa mga taga-Moldova tungkol sa kanilang kinabukasan at ang bawat paglitaw ng mga kagamitang militar sa kalye, bihira, hindi nakakadagdag ng kapanatagan. Sa huli, ang atmosfera sa Chisinau Marso 2022 ay mahinahon, nakakabahala. Sa panlabas, maliban sa dami ng mga plaka ng sasakyan mula sa Ukraine, lahat ay tila naglalakad kalmado pero saan may pila? Sa lugar kung saan ginagawa ang dokumento sa MFC, may mga pila sa mga ATM, may mga pila sa mga gasolinahan. Mahirap ibenta ang hryvnia o ruble, ngunit ang Moldovan leu ay matatag. Ang Ukrainyano, refugee, ay nagdadala ng pera at dito nila ito ipinagpapalit. Kaya walang kakulangan sa pera. Sa paglalakbay na ito, ako mismo ay naghanda ng espesyal. Nagdala ako ng mas maraming gamit at beses na niyakap ang aking ina. Ito ang ipinayo sa akin ng mga refugee na wala ng ganitong pagkakataon. At may kaunting ngiti dahil hindi ako makapaniwala na sinasabi ko ito. Umaasa ako na lahat tayo ay magtatagumpay laban sa sitwasyong ito. Sa pagtingin sa hinaharap, ilang linggo na ang lumipas mula noon. Medyo mas kalmado na ang sitwasyon pero sa totoo lang, hindi pa rin ito nakakatawa at marahil ay hindi na magiging may isang pag-asa na ang kalsadang ito sa suburb ng Kishinev ay hindi na naisin ng mga sundalo ng alinmang hukbo, ni ng mga pasista, ni ng mga mananakop at ng sinuman dahil mahirap itong lakarin. Maliwanag na sa Romania ay hindi magkakaroon ng kakulangan sa gasolina pero sa amin ay mas mura ito kahit kaunti at nagkaroon na ng ugali na laging puno ang tangke. Ito ang buntot ng 2 kilometrong pila sa hangganan ng Moldova at Romania. Pero ngayon ko lang ito nakita. Makatuwiran, dahil karamihan sa mga Ukrainian na refugee ay dumadaan sa Moldova bilang transit. Ngunit, hindi pala ganun ang lahat. Ganun kabilis ba ang pag-usad ng pila na nakalabas ako? Sa minuto dumaan ako ng 20 sasakyan. At alam nyo, wala ni isa sa mga plaka ng Ukraine na puro Moldovan at ilang European. So ibig sabihin ito ay daloy ng mga Moldovan na sasakyan, mga Moldovan umaalis. Ikumpara kung gaano walang laman ang checkpoint nung nakaraang buwan na nung nagmamaneho ako papuntang Bucharest. Ako lang ang may control. Karaniwan para makapasok sa European Union kailangan ng dokumento, insurance, vignette. Sinasabi ng mga refugee na pinapapasok sila kahit wala ito. Si
Sinusubukan ng mga border guard na magtrabaho ng mabilis at ako bilang Moldovan halos hindi tinanong ng kahit ano. Sa orasan, ibig sabihin nakalampas ako sa customs ng mas mababa sa 10 oras. Tanging ang Moldovan na customs officer ang nagtanong kung ano ang muli kong kukunan at saan. Nagreklamo ako na nagbago ang nilalaman at kailangan ko nang kunan ng video ang mga refugee ngayon. Sa unang gasolinahan sa Romania, may lugar para sa mga refugee na isang truck na may dalang tulong at mga kinatawan ng simbahan. Nagpapahinga ang mga driver pagkatapos customs. Ngunit na bago ko ito lahat kunan ng video, kailangan kong magpahinga at matulog sandali sa mga kondisyon para sa isang refugee. Maraming refugee sa Romania ay narito at sinusubukang makilala ang bansa na hindi madali. Kahit ang pagbili ng gasolina o ang paggamit ng coffee machine ay nagiging problema para sa marami sa kanila, laging may isang tao na nakatayo doon at naguguluhan lang kung ano ang gagawin. Makikita na marami sa mga taong ito ang unang beses na nakarating sa ibang bansa kung saan kailangan magsalita sa ibang wika at kung saan hindi lahat ay madaling maunawaan. Kung ang Moldova ay katulad ng Ukraine, ang Romania ay medyo naiiba na. Ang mga lokal na Romanian hindi mayaman at gumagamit ng mga kariton ay tumutulong sa mga refugee. Mga kabataang ito nakipagkasundo gamit kilos para makakuha ng libreng tirahan. Hindi nakakaintindi ng Romanian at ang babaeng ito mula sa Norway kunin ang ina na tumakas mula sa Odessa sa pamamagitan ng Kishinev. Ang pagkain sa checkpoint ay dinala ng voluntaryo at lokal na simbahan. Naghatid din sila ng mga tolda ay nangongolekta. Ito si Carmen, isang lokal na voluntaryo. Sinasabi niya na nahihirapan siya sa mga Ukrainyano dahil sa hadlang sa wika at kahit na gusto ng gobyerno na tulungan ang mga refugee na makibagay sa Romania, karamihan sa kanila ay pumupunta sa ibang mga bansa. Hindi namin alam at hindi rin nila isinasalin. Ang gobyerno ng Romania, naintindihan ko na sa huli, ay magbibigay sa kanila ng 1 taon upang makapanatili sila at sa mga posibleng lugar ng trabaho. Pupunta ako sa Hilaga. Doon, malapit sa Chernivtsi, malaking daloy ng refugee. Habang naglalakbay ako sa Romania, naririnig ang alingaw-ngaw ng digmaan. Isang karaniwang lugar kung saan ako pumasok para kumain. Kaagad sa pasukan ay may malaking stand at lugar para sa pagkolekta ng makataong tulong para sa mga Ukrainian. Walang makakausap dito basta't ang mga tao ay nagdadala, nagiiwan at yun na, isang malaking kahon na nakasil na nandoon ang mga damit, panloob, pagkain para sa mga bata, mga sustento, pagkain, mga diaper. Ang Romania ay hindi bahagi ng Eurozone para kumain, bumili lokal pera. Ang mga refugee dito ay papakainin libre, maraming mga bagay. Ang mga mushroom ay hindi tinatanggap. Mahaba ang biyahe, kami kasama galing Ukraine. Ngunit hindi namin napagpasyahang magpagasolina sa Lukoil. 4 na oras akong nagmaneho, natulog ng 2 oras sa parking lot at narito ako sa checkpoint ng Siret. Ito ang pinakamalaking tawiran sa hangganan ng Ukraine at Romania. Napakaraming galaw, napakaraming pulis, mga bumbero, mga ambulansya. Fact report ni Despritabra, Sungin Republic of Moldova, TV presenter, Tabar Export. Ang talon sa pamamagitan ng fakultad na kubo ay sabi sa mga portal ng iyong ama sa Russia, maaaring maging napakabala sa hangganan. Ang mga tao ay dinadala sa checkpoint ng bumbero. Dito sila iniaayos sa kampo o sa mga bus at pinapainit, nakatayo sa lamig ng maraming oras. Nasa daan na kami ng 28 oras. Nakatulog kami ng 2 oras. Kaya mabuti, na lang at pinakain kami dito. Sobrang giniginaw kami. Tingnan mo, nakatayo kami. 1 kilometro ang haba ng pila. At naglakad kami. Siguro mga 1 oras, 4 na oras kaming nakapila. Napakalamig. Noon, nasa Bulgaria pa kami. Ang mga babae kasama ang mga bata ay nakarating sa hangganan sa siksikang tren sa napakahirap na kalagayan. Hindi namin maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagsimula kaming kabahan. Pagkatapos nagsimula ang gulo sa Kyiv, napakahirap umalis dahil lahat ng tulay ay may matinding trapiko na ang mga daan palabas ng Kyiv ay may matinding trapiko. Ang tren mula Kyiv papuntang Lviv, ito ay talagang kakilakilabot, nakakatakot. Hindi kami makapasok, hindi kami makatayo. Kami ay halos nakatayo lamang sa isang paa habang nakasandal sa pader. May mga taong nakahiga, nahuhulog mga hayop, mga loro po sa aso, mga bata ay sumisigaw, napakainit.
At Para sa dalawang ina, ang sakuna naging dahilan para magkakilala sila. Ngunit ang anak na lalaki mula sa Ukraine ay hindi nila nakasama. lahat ay nagtipon-tipon, nagkakilala. Habang inaatake, nagtipon kami sa basement at nagkakilala. Kinuha namin ang aking ama na ay 23 taong gulang na isang bata ng digmaan. Kinailangan naming iwan siya doon. Kami na lang ang naglakbay. Kahit na may tagasalin dito, mahirap pa rin para sa mga tao sa bagong bansa. Ito ang tagasalin. Ay, dinala lang ang lola sa isang apartment ng kung sino. At sabi niya, basta lang, kami tumawid ng hangganan. Hindi ko naintindihan ang wikang Romanian o ang heograpiya. Saan kami napunta? Ano ba talaga ang tawag sa puntong ito ng pagpasok at ano ang susunod na gagawin? Walang kahit anong plano. Sigurado akong magiging maayos ang kanyang kaligtasan pero tiyak na malungkot sa ibang lugar. Isang malaking kampo para sa mga refugee itinayo ng Romanian sa hangganan ng lungsod tanging van na may mga plaka ng Ukraine. Sa tingin ko, ang mga may sasakyan ay nagpapatuloy sa paglalakbay. Ako, Moldovan, ay pinayagan bilang isang exception. Ang lugar na ito ay para lamang sa mga refugee. Marami sa kanila ay wala mapupuntahan, kaya't pansamantala silang naninirahan dito sa mga tolda. Lahat ay may mga anak. Minsan ay may ama rin sa pamilya. Isang panel ay simarim nga instruksyon para sa pag-activate ng libreng SIM cards at alok ng libreng tirahan. Ngunit lahat ng ito ay nasa wikang Romanian. Ang batang ito na si Marina ay papunta sa Italia kasama ang kanyang kapatid na babae na nasa customs na sa bus na paalis. Ngunit may problema si Marina, hindi pa siya nabibigyan dokumento para sa refugee. At kung sa Romania ay pinapayagan ang Ukrainians pumasok kahit anong dokumento, mas mahirap papunta sa ibang lugar. Walang sino man ang nakalabas, walang papel. Meron akong pasaporte ng Ukraine pero Naghihintay ang kapatid mo sa bus doon. nabayaran niya ang lahat. Naghihintay. Aalis na siya ngayon, hindi na ako makakaalis. Nagpapatakbo siya ng bus doon. Patang pera ay nasa kanya. Wala siyang pera. Kailangan maghintay at napakalaki ng fluxus. O napakalaki ng daloy ng mga refugee na hindi na kayang iproseso ng mga Romanian at si Marina ay naghihintay ng isang araw para sa dokumento. Hilingin nyo na lang ang pera pabalik sa driver at maraming transportasyon pa rin ngayon. Mula doon, libre ang paghatid dito, walang problema. Ito lang ang nakikita kong solusyon, ngunit may sariling motibo ang kapatid at aalis siya nang wala si Marina. Aalis na siya. Muna lang talaga. Sige, maraming salamat sa iyo. Ito ay nakakabaliw. Kami ay may kaunting bagay na natapos lamang. Ang sundalong bumbero na mumuno kampo ay nangako sa akin na magiging maayos ang lahat kay Marina. Malapit na ang kanyang turn at kapag dumating na, aayusin ang kanyang mga papeles at iaalok na manirahan sa isang pribadong tao hanggat hindi pa siya handang umalis. Mahigit 2,000 katao na ang dumaan dito at ngayon ay nasa 200 na katao na lang. Napakaraming tao ang ipinadala. Ang mga disposisyon, ang bahay na kinuha ng mga pamilya kasama na ng aming kasamahan, kinuha ang 2 bata. Sa kalapit na baryo, sa tingin ko lahat ay naging voluntaryo. Dito, ang mga refugee ay pinatuloy sa bahay, inilaan ang restaurant para sa kanila at inilagay ang mga tao sa lokal na simbahan. Kahit sa lokal na vulcanizing shop, ang mga refugee ay pinapalitan ng gulong ng sasakyan para sa taglamig. Nang libre, naglalakad ako sa maliit na baryo ng Kalafindeste, 20 kilometers mula sa Ukraine. Mayroong poor na simbahan dito at sa bawat isa sa kanila ay may kampo para sa mga refugee. Ito ay isang orthodox na simbahan. Ang natitirang 3 simbahan ay mula sa ibang mga denominasyon, ngunit hindi ito hadlang sa kanilang paggawa ng parehong gawain. Ang mga taong ito ay umalis sa Baptist simbahan, ngunit nananatili sa Romania dahil wala silang puntahan. Kami ay mula sa Kharkiv. Nalaman namin na hindi kami perpekto, hindi sinasadya, hindi namin ito sinadyang planuhin. Saan kayo papunta? Sinusubukan gusto naming manatili dito hanggang maging matatag ang aming sitwasyon doon sa kalagayan at bumalik sa bahay. Pupunta kami sa Bistrita, may kampo para sa mga bata at maaari kaming tumagal. Nanganak si Anastasia bago ang digmaan.
Kinailangan niyang tumakas mula Kyiv ng walang asawa at may sanggol. Ang aking asawa, siya ay malayo ang pananaw. At agad-agad sa unang araw, sinabi niya na mag-impake na kami ng mga gamit. At aalis na kami dahil nag-aalala siya para sa aming mga anak. Isang linggo kaming naghintay doon, nanonood ng balita. Nakita namin kung paano inaatake at binobomba ang aming lungsod. May mga missile na lumilipad at mga bahay ay nasira. Ang aking asawa ay meron niya ay tinamaan pira-piraso mula sa missile. Alis na ngayon ang nasa Kyiv, pero sa kabuuan halos lahat ay nakaalis na doon dahil natatakot sila. Sa kabila ng hirap sa daan, nagpa siya si Nastya na magpatuloy kasama ang kanyang anak. May mga kakilala kami, inimbitahan nila kami sa Germany at sabi nila, ano pa ang hinihintay nyo? Sige, pumunta kayo, hinihintay namin kayo. Tutulungan namin kayo. Ayun, napagdesisyonan namin pumunta. Tinutulungan kami ng simbahan na makarating doon ng libre kahit sa lungsod na kailangan namin, kahit na ito ay nasa gilid ng Germany, malapit sa France. Ayon sa pastor ng Baptist, 300 katao ang dumaan sa simbahan sa nakaraang linggo at siya mismo ang pumupunta para sunduin sila sa hangganan. Mahirap makipag-usap. Oo, meron kaming ilang tao na dumating mula sa Ukraine na nagsasalita ng Roman at Ukrainian. Sa unang araw, umalis ang mayayamang Ukrainyano. Pagkatapos nagsimulang tumakas lahat. Do ay mga refugee na may kakayahang pinansyal. Plano dahil saan pupunta kasama nila. Dumating sila sa Ukrainian pastor. Gusto kong dalhin siya sa bahay para siya ay nasa akin. Hindi kami pumupunta dito dahil hindi niya gusto. Aalis na ako. Aalis na ako. Isa pang simbahan sa parehong nayon ay ganap na ginawang kampo para sa mga refugee. Mga 500 tao ang dumaan sa kampong ito. Ang Taisya ay may napakadramatikong kwento. Siya ay tumakas mula sa Ukraine kasama ang 7 anak at 7 kapatid na lalaki sa harapan. Habang sinasabi ito, di mapigilan ang luha at itigil ang pagkuha ng video. Natutuwa si Taisya, hindi naiintindihan mga nakababatang bata may digmaan. Hindi nila naiintindihan pero ang panganay na anak, naiintindihan niya kung ano ang nangyayari. Вона розуміє, це лише. Сім'ю дома, тата, діда свого. Созванюєтесь? Да? Що вони кажуть? Ну що може казати? Нічого переживають. Хвилюються, що їх візьмуть на війну, що... Добре, nag-aalala ako na ang sundalo ay pumunta sa digmaan. Mabuti, kalmado ba ang paglipat? Nag-aalala pa rin ako para sa tao at pet sa... Nagpaalala nandun mga sundalo Ay nagpaalala at nasa harapan. at lahat ng... Alam niyo ba kung saan sila nakikipag-ugnayan ba kayo? Hindi ko alam. Hindi malinaw kung nasaan sila. Talagang Lahat tinawag na ngayon. o may ilan sa kanila na naglingkod na. Mukhang wala. Kung bago ang mobilidad ay pumunta sa komisyon at nagboluntaryo para sa kaunting tulong, ay nagagawa ko at hindi kami doon tumutulong. Nagtago ka. Nahuli. Пішла з дітьми на деякий час сюди. Поки пройде ця війна, ay bumalik sa Ukraine at sa bahay. May takot ako sa bomba, pati na rin si Galti. Lahat ng mga signal at sumakay ako ng bus hanggang sa pintuan. Ito ba ang mga anak ninyo? Oo. Da. Apat gaya ng nabasa ko, ako ay Peru. Da. Da. Sama. Kharkov ay maingat sa mga pagkuha ng video. Hindi niya ipinapakita ang kanyang mukha at hindi agad naniniwala na ako ay mula sa Moldova. Ang galing mong magsalita ng Ruso. Well, medicine. Nagtrabaho si Dia sa pabahay at komunal na serbisyo sa Kharkov. Ikinukwento niya kung paano nililinis ng mga kasamahan ng lungsod sa kabila ng pambobomba. Yung mga babae sa inyo, ang mga nagtatrabaho sa heating network o enerhiya nagtatrabaho. Полным составом на заправку заправляются. Сегодня видел их по городу.
Binigyan nila ako ng kompote. Masarap, tulad ng sa kindergarten noon. Aalis na ako at may 2 sasakyan na dumarating pero sa totoo lang wala na akong lakas para makipag-usap sa kanila ngayon. Napakahirap nito. Pagbabago shift sa Orthodox simbahan. Tinanggal ang mga kutsyon, dinala ang mga kama. Naghahanda bagong dagsa ng mga Ukrainians. Ikinuwento ng lokal na negosyante si Mion, ibinigay niya kanyang restaurant para sa mga refugee unang araw pa lang. Ang pagkain para sa kanila ay hindi lamang kinokolekta ng baryo at nagdala ng truck mula Bucharest. Ang mga voluntaryo ang nagluluto araw at gabi. Ang mga tiyahin nagpakain lumalabas nagsasalita ng Ukrainian dito na laman ang isang kawili-wiling bagay tungkol sa mga lugar na ito. Maliwanag sa Ukrainian rehiyon Chernivtsi, marami ang nakakaalam ng Romanian, ngunit may kabaligtaran epekto sa karamihan ng Romanian na baryo dito. Nagsasalita sila ng Ukrainian. Sa gabing iyon sa mga bundok na daan ng Romania may sorpresa at isang usa na naghihintay sa akin. Ito. Well, ang mahalaga ay buhay ang hayop. At ano ang helmet? Jeffrey, pumunta doon. Lahat ito balahibo. Sa huli ako ay sobrang masaya sa 2 bagay, na ang usa ay nanatiling buhay at tumakbo at na hindi ako umaalis sa ibang bansa ng walang insurance helmet. Ito ay isang 4 na bituin na hotel sa lungsod ng Suceava sa Romania. Sinabi lang sa akin ng pari tungkol dito bilang isang lugar kung saan makakapagpahinga ako sa daan at sa katotohanan, ito ay naging isang napakalaking sentro para sa mga refugee. Ang hotel kung saan ilang linggo lang ang nakalipas ay nagpapahinga ang mga mayayamang tao. Ngayon ay puno ng mga kutsyon at mga sako ng makataong tulong. Mahirap intindihin ito lahat mag-isa. Kaya kinailangan kong humingi ng tulong sa isang voluntaryong nagsasalita ng Ruso. Sa kasalukuyan, mayroong 24 na lugar para matulugan dito. Hindi 24. Nang magsimula ang digmaan, una akong nagtrabaho bilang tagasalin sa hangganan para sa inyo. At pagkatapos ay dumating ako dito noong ika-25. Hulaan ninyo kung ilang voluntaryo ang kasali dito. Hindi ko mahulaan. 300 voluntaryo. Pero sa amin, sa bawat shift, may mga nagtatrabaho sa pagsasalin dito mula sa Ukraine. Marami ang mula sa Ukraine na Osmolova. Sa transportasyon, sa tirahan, walang mga tubo. Bilang magulang, napakalungkot isipin na milyon-milyong mga bata ang napilitang umalis sa kanilang tahanan, kung saan sila ay komportable at ligtas. Bilang alaala sa mga tumutulong sa kanila sa ibang bansa, iniiwan nila ang kanilang mga magagandang guhit. Tuwing 2-3 araw, may inorganisa kami para sa mga bata. Dumarating ang mga animator, may mga laro. Musika, kailangan talagang aliwin ng mga bata sa kahit anong paraan. Sumulat ang mga bata sa amin tungkol sa Romania at Ukraine. Tingnan, tulugan namin. Lahat ng pumapasok nagre-rehistro at binibigyan ng pulseras na may kama numero para malaman ninyo kung alin ang bakante at alin ang okupado. Doon kumakain ng mga tao ng almusal, tanghalian, hapunan. Doon kami nagbibigay ng makataong tulong, damit. Libre ang lahat dito. Dito pumapasok ang mga tagapagsalin, ipaparehistro agad. May voluntaryong nag-aasikaso ng pagpaparehistro, nagbibigay ng makataong tulong, lalo na para sa mga bata at ina, sa bahay para sa kape at tsaa sa walang limitasyong dami. Kung may ina na dumarating, kailangan nila ng mainit na tubig para sa gatas, para sa mga aso may medical na pasilidad. Doon nagluluto ng mainit na pagkain. May mga psychologist, palaging naroon sila kahit sa mga voluntaryo. Tinanggap nila ako dito na parang kapamilya. Pinigyan nila ako ng saksakan at internet. Nagbigay sila ng kape at inalok nila akong matulog. Pumayag ako pero kailangan kong magtrabaho para matuluyan. Napakarami ng mga tao na hindi na makasabay ang mga voluntaryo sa pagpasok sa kanila sa database. At ang pangunahing problema nila ay basahin ang aming mga dokumento na nakasulat sa Cyrillic. Dito ako naging kapaki-pakinabang. Finsik, Mikhailo. Mihailo, tama ba? Oo. Huli na pala ang matres ko. Agad akong nakatulog at nagising lang nang may malaki at maingay na lalaki na humihilik sa likod ko. Pero ayos lang. Sa anumang kaso, ang pagtulog ay isang luho. Bumangon at magpatuloy sa paglalakbay. Ang nakasanayan ng lahat sa nakaraang linggo ay ang matulog ng ilang oras lamang. Kahit dito sa kampo ng Biyernes, pinatay ang ilaw ng 2:00 ng umaga. Doon ko rin naisip na mahiga at matulog. At mabuti na lang na binuksan ang ilaw ng 6:00. Dahil nagising ako at nagpatuloy sa paglalakbay. Kahit 2:00 ng madaling araw.
O alas 6 ng umaga, may galaw dito. May nangyayari. May mga pumapasok, may mga umaalis. Sa madaling salita, walang katahimikan. Sinubukan kong makahanap ng positibo sa lahat ng ito. Naging mas malapit ang mga tao sa isa't isa at naramdaman ko ito mismo. Halos lumalampas sa mga katawan habang papunta sa buffet. May iba pa ngang umalis gamit ang electric car. Ang paborito ko, syempre, ay ang maglakbay sa Romania. Parang maikli lang ang distansya pero ipinapakita ng relo ko na halos buong araw ito dahil sa mga liku-liko, mga baryo, mga limitasyon, pati na rin ng yelo. Ganito, at dadaan tayo mismo sa tabi ng hangganan ng Ukraine. Mga kaibigan, suriin ninyo kung saan kayo dinadala ng navigator. Romania, ganyan siya. Madaling maligaw kahit may navigator, pero kung maligaw ka man, makakapasyal ka sa magandang lugar. Ako ito, huminto sa kalagitnaan ng hangganan ng Hungarian sa hilagang Romania. Sa tent na may kulay ng bandila ng Ukraine, halos lahat ng sasakyang Ukrainian ay humihinto dito. Umiinom ng kape, pinupunan ng kanilang mga pagkain. Makarating sa Hungary at hindi makatulog sa pagmamaneho, pinilit nila akong kumuha ng kapeina at mga energy drink. Bukod sa kape at pagkain, may wifi, SIM cards, panglinis ng salamin at tulong sa tirahan. Para sa mga Ukrainian na gustong magpahinga pagkatapos ng gabi para ipagpatuloy ang biyahe, binibigyan namin sila ng pagkakataong ito. Maaring gawin ito sa mga hotel o sa pamilya. Sa kalagitnaan ng biyahe, bihira ang nagrerenta ng tirahan. Ang mga narito na ay matibay ang desisyon na magpatuloy sa paglalakbay. Sa ibang bansa, saan bansa kayo pupunta ngayon? Hindi namin alam, depende kung paano kami papayagan sa border. Papunta kayo sa Hungary, siguro tama. At saan kayo pumasok? Mula sa Moldova hanggang Romania? Alas 4:30 na ng gabi at buong araw akong nagmamaneho sa Romania. Parang gusto ko matulog. At makatulog sana ng 1 oras kahit saan sa gilid ng daan. Pero dumadaan ako sa mga delikadong lugar, papalapit na ako sa border ng Hungary. Natakot akong magising na wala ng gulong at wag naman sana wala na ring kotse. Well, sa pangkalahatan, ang pangunahing paraan ng transportasyon ay mga cart. Ang mga simpleng tao sa Romania ay sinusubukang pigilan ako gamit ang bote ng beer pero mas mabuti pang gastusin ko ang natitirang Romanian leu sa border mall at sa gasolinahan para sigurado at bago dumaan sa customs ng Hungary magpakarga ng puno. Sa kantong ng 3 bansa, Ukraine, Romania, Hungary, digmaan at pagtaas ng dayuhan sa Romania, Hungary Customs nagbibigay, pagkakataon lokal kabataan kumita. Itong gutom na binatilyo ay 5 minuto nang sumusunod sa aking kotse at sa tuwing humihinto ako, lumuluhod siya at nagdadasal. Paano mo siya tatanggihan? Binigyan ko siya ng pagkain at barya. Bibigyan ko ang bata ng pera pero hindi lokal. Ngunit narito siya, isang Romanian. Ну, românești. Tu poți să schimbi? Da. Da? Ține. Mulțumim. Moldovenești și ucraineni. Ok? Dar nu are. Vrei? Gustos. Să aveți noroc. Noroc. Gusto umalis siya ng masaya pero kaunti lang talaga. Siyempre pagkatapos nito hindi na ako tinantanan ng mga kaibigan niya at tumayo ako ng matagal. Sa kahit may ambulansya sa checkpoint at voluntaryong namamahagi ng pagkain, hindi na kaya ng mga tao ang nerbyos sa puntong ang hindi kasiyahan ay nagiging isang buong protesta. Ito ay sititang unday na welgan. Napaka-nerbiyoso sa pila at paminsan-minsan ay sumiklab ang mga alitan sa pagitan ng mga tao. Там и что? Кто нас отрезал? 3 машины. Нет, хорошо, мы ждем там. Да что вы А ты взрослый человек, я с детьми стою уже 2 часа. Что зачем? Я ждем вас. Хараним там, ждем. Pauna kong sasabihin maayos ang kalagayan ng lolo pero
Sa kalaliman ng gabi ay lalo pang bumagal ang pila. Oo, sa linya na ito may natulog na tao natutulog. Sa wakas, nakarating ako sa harap ng barikada matapos ang 12 na oras at ito ay sa loob ng hangganan ng European Union. Lumipas ang 12 oras at nakapasok na ako. Очередь казалась небольшой, реально, метров 400, просто настолько медленно проходит. Kilometro mula sa hangganan, nagbigay ng tulong sa mga refugee. Ang simpleng lola, Ходим канира беннемер гайна. Egyen meg a szívet. A szíveteket. Hát jobb, mint a kóla, melegebb. Hogy az? Így áll. Egyél szendvicset. ilang beses na akong nakapunta sa Hungary at palagi akong namamangha kung gaano sila kakaibang mga tao. Pero binigyan nila ako ng compote, yet sandwich din. Sa gabing ito, napagod ako ng sobra kahit nakaunti lang ang aking nausad. Sa pagmamaneho, nawawala ako, hindi na magpatuloy at sa gasolinahan ang mga Ukrainians ay nasa parehong kalagayan. Sa sitwasyong ito, hindi na mahalaga ang malinis na bintana. Para sa kaligtasan, linisin. Sa ayaw at sa gusto nararanasan ko ang parehong hirap na dinaranas ng mga refugee. Ako, marami sa kanila ay ikatlong araw ng paglalakbay. Ngayon lang nilinis ko ang aking mga labi. Napakasarap sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw. Tungkol sa paliligo, nagkaroon ako sa kampo ng mga refugee sa Romania, ngunit hindi ko naghihintay sa pila. Sa Hungary, ang mga refugee ay sumasakay ng tren at sa checkpoint ng mga sasakyan. Ang Záhony sa hangganan ng Ukraine ang pinakakaunti ang tao sa buong biyahe ko. Sa paglabas mula sa Hungary, may ilang bus na may mga plaka ng Ukraine at ilang hindi pala kaibigang mga border guard. Doon ako pinakiusapan na huwag kumuha ng mga larawan. Wala akong nakitang sino man na sumasalubong. Maliban sa isang nalilitong mag-asawa, yung mga taong ito ay sinusubukang pumasok sa Ukraine upang kunin ang kanilang ina. Sa inuupahang kotse, hindi sila pinapayagang pumasok sa bansa. Sinabihan kami na hindi kami makakapasok sa bansa gamit ang inuupahang kotse, kaya ngayon gusto naming subukan na makapasok kasama ang iba sa pamamagitan ng aming mga kasama namin. Ibang-iba ang atmosfera sa istasyon ng tren kung saan dumarating ang mga tren mula sa Ukraine. Maraming tao dito at agad akong pinapunta sa pulisya dahil sa aking kamera. Pakiusap, pumunta kayo sa pulisya. Nasaan ang pasukan? Sa pintuang ito? Oo, tama ako. Maingay sa gusali ng istasyon. Refugee naghihintay ng susunod na tren papuntang Budapest. Sa mga pader ay may mga anunsyo tungkol sa trabaho, medical na tulong at impormasyon ng libreng wifi. Para sa mga bata, inayos ang isang lugar. Para sa kanila, watang kafe ay naging libre. Narito kami ngayon. Kahit sa mga voluntaryo, mahirap makahanap ng marunong mag-Ingles. Pero kaya hindi ko masyadong maintindihan kung bakit. Maraming tao na mukhang mga refugee ang nagsasalita ng Hungarian dito. Nahulian na si Peter. Dumating siya mula sa Germany para magboluntaryo sa mga unang araw ng digmaan. Maaari silang maglakbay ng libre sa mga tren upang makakuha sila ng libreng ticket. Sa ticket office kasama sila at tinutulungan silang mag-translate para makakuha ng ticket. Libre ang ticket, kailangan nila. Nagpapadala kami ng ticket at tumutulong magsalin. Мы едем дальше по подушке. Они живут в Бельгии. Идет электричка. Очень легко сели, легко отстояли. Просто был просроченный паспорт у ребенка и немножко пришлось. Продлили регистрацию и мы едем. Kama ay malikain at nakakahanap ng solusyon para sa iba't ibang problema. Halimbawa, ngayong araw may pamilya kami. Nandito kami buong gabi kasama ang 4 na babae at 9 na bata. And they want to stay for longer in Hungary. They don't want to go anywhere, they want to stay here. And they have the option to stay for 90 days in Hungary. Ayaw talaga nilang pumunta sa kampo para sa mga residente, ayaw naman nilang makipag-ugnayan sa iba, gusto nilang manatiling magkasama dahil sa kanilang pagkakaibigan. Nag-organisa lang kami ng maliit na silid sa bahay kung saan sila maaaring manatili ng ilang buwan. Maraming mga Ukrainyano sa Medvezhie na lugar. Nga talaga maraming... Gusto kong kumuha ng video sa Hungary ng totoong kampo. Pero mukhang wala pa sila. Wala kaming ganong kampo, may paaralan din dito.
Just they sleep 1 day, 2 days. So we don't have here a camp where the people stay longer. Anyo pagkalito yung mga naroroon ay dulot ng biglaang pagdating sa platform, pinuno ng Sobyet na si Lenin komunista. Karaniwan itong natatapos sa hinihiling na pag-ikot ng museo na sinira ng mga insidente, mga misyon na nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga exhibit at kasaysayan ng museo. They're going to use the space for the effort to help refugees, so they're moving the stuff that was in there to another place temporarily. Nobody will burn it or something. No. It'll come back whenever things are... Sa pansamantalang kantina ng tiyahin, palaging sinusubukan makipag-usap sa akin. Umasa ba ako na tungkol sa mga gagandang bagay at Nalagay sila siya. Ah? Cafe. Yeah, cafe. May ala dyan. Aha. Pero Yeah, Okay. super. palagi kapag talagang pumupunta ako sa Hungary, goulash na ang una. At dito pa libre. Binigyan kayo ng libreng pagkain kaya ubusin nyo. Sige, kumain ka. Ibig sabihin sa mga lola na namimigay ng pagkain, wala kaming alam na kahit isang karaniwang salita. Pero nagkaibigan na kami. Umalis ako, kumindat siya sa akin. Sige, halika. Ibig sabihin may ibibigay siya at binigyan ako ng matamis. Parang tunay na lola mula sa Hungary. Habang paalis na ako, nakilala ko ang isang voluntaryo mula sa Ukraine. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Marami sa kanila mula sa Zakarpattia. Nagsasalita sila ng Hungarian. Oo, nagsasalita sila ng Hungarian. Maraming estudyante dito na nagtatrabaho, tumutulong. Aso nagsasalin. Lahat ay nagkakaisa at kung paano man sila makakatulong, tumutulong sila. Lumabas na mayroong app para sa smartphone na tumutulong sa mga refugee na makahanap ng direksyon. Hiniling ni Mariana na ipakita ko ito. Ito ang tawag sa website at listahan ng mga bansang pwedeng puntahan gamit ang temporaryong dokumento ng pagiging refugee mula rito. Есть символика и шахтера. Пацаны, куда едете? Загреб. На пару дней, потом назад. Не, потом в Сплит, скорее всего. По Хорватии пока будете. Хорошо, удачи. Patuloy akong naglalakbay sa kahabaan ng hangganan ng Ukraine. Walang mga autoban dito at ang daan ay nagdadala ng mga bagong sorpresa. Una, ito ay lumiit. Pagkatapos ay bigla akong napunta sa ilog na may pantawid na ferry. Banal na tae. Umalis na kami. Hindi ko man lang nagawang tingnan kung anong ilog ito. Pero wala akong ibang alam na ilog dito maliban sa tisa. Sa pagbabayad, naisip ko na maaaring magkaroon ng mga tanong dahil malamang na walang mga terminal sa liblib na lugar na ito at wala akong lokal na pera. Hindi ako bumili. Sa huli, hindi ako pinalaya sa ferry. Hindi ako pinakawalan hanggang makita ang 5 euro. Sapat na iyon, subukan bigyan siya ng ano. Yeah? Okay? Thank you. Обошлись 5 евро. Окей? Там нормально? Наверное. Это наш шар. Sa madaling salita, pinipilit niya akong magsalita. Hindi ko talaga maintindihan. Kung naiintindihan ko ang anumang wika ng grupong romansa, ito ay intuitive. Ang pangkat ng Slavic ay intuitively. Ang pangkat ng Aleman ay intuitive. Sino ang Hungarian? Ano na ba? Ito. Tingnan niyo sa anong kagubatan ako dinala. Ipinapakita kung paano ang itsura ng hangganan sa pagitan ng Hungary at Slovakia. Dalawang tanda at medyo gumanda ang kalsada. Iyon lang. Sige, alamin natin ito. 4D tanda ng Slovenia. Sa harap ay tanda ng Hungary. At ang araro ay nasa gitna ng dalawang tandang ito. Ano ang inyong mga opinyon sa ang teritoryo naroroon ng araro? Ilagay. Sa ibaba sa mga komento, ang 1 minutong katatawanan ay hindi makakasama sa atin at ang wikang Slovak ay laging handang tumulong sa ganitong bagay. Natapos ang Sabado, ika-12. Ako ay mula sa Republika Moldova. Gumagawa ako dokyu ukol sa mga refugee.
Vyshny Niemiecka. Dito dumarating ang mga refugee mula sa Ukraine sa napakalaking bilang. Sa dami, kulang ang mga tolda para sa lahat. Sa labas, nagpuputol ng kahoy para sa pagluluto at mga bonfire. Sa loob ng mga tolda, nagpapainit gamit ang gas. Napakalamig pa rin. Mahirap ang transportasyon at handa ang mga tao na umalis bansa. Ang mga voluntaryo ni Andrei ay patuloy na tinatanong, matiyaga, ipinaliwanag niya na kulang ang mga bus. Para sa daming tao, kung maghihintay ka, minsan ang mga tao ay nag-aalala na baka. Hindi makapili ng tamang oras, kaya't pinapadala sila sa ibang lugar, walang tent, kahit sinurina, yung sa base ay maaaring Montigud, Poland, Czech Republic. Even Hungary or Germany, nagbabasa ang mga tao, naghihintay, tumatawag sa kanilang mga kaibigan o pamilya at naghihintay ng pahintulot. Magbibigay kami ng libreng SIM card sa sino mang may Ukrainian passport. Napakaraming makataong tulong sa checkpoint na ang mga hanay nito ay parang pamilihan ng mga gamit. Dito, lahat libre. Kinukuha ang mga damit sa taglamig. Sa pagdami ng mga refugee, nagtatayo sila ng mga bagong tolda. At sa ito, mutulong mga hayop. Isa pang tolda ng hukbo, mukhang may pagbabawal sa korona sa pasukan. Ang lugar ng kainan ay mas mukhang isang perya, mainit na mga putahe, pizza, kape, mga sandwich. Muli akong nakakuha ng goulash. Pakiramdam magkakaroon may caffeine overdose pagkatapos ng tour sa mga kampo. Учишь что? Да. Мисс Словенская Республика. Круто, круто. Я из Молдовы. Что это, как называется? Поливка? Поливка, да? Ты си мазарит. Манджел, Фодор. Ага. Супер. Супер. Гулаш. Гуляш, как венгерский. Эй, как на солянку, наверное, больше похоже. Словенский гулаш. Ага, славянский гуляш. Ну да. Нет, спасибо. Ты твой муж? Нет. Ты здесь занес, водики? Бери конфетку. Спасибо, дякую. Sa ilang oras na ginugol ko dito, nakita ko ang dos-dosenang mga bus at libu-libong tao na sinusubukang intindihin kung ano ang gagawin sa susunod. Habang papunta sa Poland, ako ay pinigilan, Sergey, humingi ng elevator. Pasensya na, tara na sa Poland. Tingnan natin ang mapa. Nagreklamo si Sergey na mahigit isang oras na naghanap ng masasakyan pero natatakot ang lahat na magsama ng di kilala. Tulad ng iba, sinira ng digmaan ang mga plano ni Sergey sa buhay. Papunta Germany, tumawag asawa ko, ayan na, nagsimula digmaan. Sumulat ka, napakasimple lang nito. Oh, dito ako nakatira sa lungsod, malapit ako sa hangganan. Paano ang pamilya mo? Handa sila anumang oras? Dito sa amin, salamat sa Diyos. Sa Zakarpattia, parang maayos naman ang lahat sa ngayon. Inabutan siya ng digmaan sa Alemanya, sinusubukan niyang inaayos ang paglipat ng pamilya sa Poland, nauunawaan niyang magiging napakahirap ito. Pag-upa ng apartment ay 2 zloty. 2,000 zloty, ano yon? Iyon ay mga 500-400 euro para makapag-upa ng mas malaki pero kailangan pang kumain. Hindi marunong ng Polish ang asawa saan siya pupunta, kailangan palitan ang tagalinis. Para sa kanya, ganito na. Slovakia, paano sila nakatira sa pangkalahatan? Kaunti lang ang alam ko tungkol sa mga Romani. Kung magbibigay ng pera si Merkel, sila ay nabubuhay. Kung hindi magbibigay ng pera, wala silang kahit ano. Ayan, at ito ang Tapor, nagsisimula na. Isa itong Tapax. Oh, ito ay Romani Tapor. Mga puting tao, mga pulis, mga burgomaster, at lahat mga kinatawan ay narito. At lahat ay itim. Sa taginit, naglalakbay ka dito parang mga uwak. Hindi, delikado. Normal lang, walang humihinto sa'yo at natatakot silang tumigil. Marami lang sila nandyan. At sa daan siguro, mga batang naglalakad, tumatakbo, iniisip na normal ito. Kaya sa mga usapan tungkol sa buhay at digmaan, napunta kami sa ibang bansa.
Poland na kami, may karatulang nagsasabing Poland. Sa Poland, mas marami usapan tungkol sa digmaan namin. Tingnan nyo pabalat ng lokal na magasin. May malaking biyahe sa gabi. Adventure, okay lang ang kape, fuagadua at puno ng tangke. Saan sa liblib na lugar, sa kahabaan ng hangganan ng Poland at Ukraine, natapos ang daan dahil sa pagkukumpuni ng tulay, bumalik ng ilang oras parang hindi na kaya. Kaya kinailangan naming maghanap ng daan sa mga bukirin. Ayan ang tagaputol ng kahoy. Lalabas may dalang palakol ng matandang lalaki. Anong sorpresa, naglalakad tayo sa mga bundok ng Poland? Iniisip ko, aalis na tayo, di ba? Oh, banal na tae. Naglakad sa bangketa? Brutal. Matagal na akong hindi nakakita ng ganito. Nakatayo dito at doon, ngayon ay nasa harap ng rolyo. Sa checkpoint, hindi nila pinapapasok at dito nagamit ni Seryoja ang talento sa pakikipag-usap at Polish para sa biyahe. Magandang gabi, Gino. Papunta sa hangganan, doon ang daan. Gusto nyo? Pumunta sa hangganan? Hindi. Kami ay mga mamamahayag. Gusto mo ba? Pwede ba tayong dumaan? Kumain? Salamat ng maraming. Magandang gabi. Sa madaling salita, sa umaga kami magre-record. Nagkasundo na kami. Ngayon, gusto ko munang matulog ng kaunti. Dumating ako sa checkpoint ng Medica, Ukraine at Poland. Sa 90 kilometro sa likod ng bakod na ito ay nasa Lviv, bayan sa kanlurang Ukraine. Nagtipon ang mga refugee mula sa buong Ukraine. Pumupunta sila. Dito ko nakita ang pinakamatinding eksena sa buong biyahe. Mga bundok ng basura, dagsa ng tao at malinaw na kakulangan ng mga voluntaryo. Ang mga tulong na makatao at damit ay basta na lang nakakalat sa gilid ng daan sa mga sako at ang mga tao ay natutulog lang sa tabi ng apoy, nagkukubli sa lamig dahil hindi sapat ang mga tent na may pampainit para sa lahat. Para maintindihan ninyo, nasa -2 sa labas at kahit nasa loob ako ng kotse na may heater, giniginaw pa rin ako. Buong gabi kahit na alas 6 ng umaga na, abala pa rin dito. Uminom ako ng kape mga pulis upang magising at naglinis sa kotse. Ngunit tungkol sa kalinisan, dito ako lang ang nag-iisip. Ito marumi. Sa isang dahilan, dumating ang mga dayuhang telebisyon para mag-cover ng mga refugee. Yang babaeng African-American reporter ay gumagawa ng ulat tungkol sa kawalan ng diskriminasyon at nasismo sa Ukraine. Ang mga details ay talagang sanhi ng atake sa puso. Mukha ba ito ng baka o simpleng ganun lang? Lahat ng ito ay sa gitna ng ilog ng mga refugee. Mayroon pang naglalakbay na may dalang telebisyon. Ang binata ay hindi refugee, siya ay naglalakad at tumutulong sa mga tao na magdala ng mga bag kung may nangangailangan ng tulong. Sa wheelchair, lumalapit ang taong nakapula at umaalalay. Sa loob ng 5 minuto, nakabilang ako ng 63 tao. Kung iisipin na pantay ang daloy, sa isang araw ay umaabot ito sa 18,000 tao. Siyempre, ang mga numerong ito ay malayo sa katotohanan at gusto ko lang sanang magkaroon ng ideya ng tinatayang dami sa aking isipan. Kagiliw-giliw din na maunawaan ang heograpiya ng mga refugee. Lumabas na may mga kinatawan mula sa buong Ukraine dito. Rehiyon ng Vinnytsia. Saan kayo papunta? Sa Warsaw. Maghihintay ng matagang oras. Pupunta ako sa Kielce, galing ako sa Voznesensk. Tagal kayong nakatayo? Sa mahabang panahon, may mga kamag-anak ako dito, kukunin nila ako ngayon. Lungsod ng Kremenchug, pupunta ako sa... tumatakas kami mula sa digmaan, masasabi mong para iligtas ang mga bata. Para kahit papaano, kung matapos na ang lahat ng ito, umaasa kami na ito ay matatapos na. Babalik kami sa aming lupa, babalik at itatayo muli ang lahat. Sa totoo lang, marahil 16 na oras, pero napakahirap dahil maraming tao sa kupe at mga maliliit na bata. At sa gabi, natutulog, pero ang mga mata ay hindi talaga makatulog. Ibig sabihin, hindi ako natulog buong gabi, talagang hawak ko ang bata sa aking mga kamay dahil walang lugar, kailangan kahit paano. At ito ang tanging tao sa oras na ito na sinusubukang sa kabaligtaran pumunta sa Ukraine at hindi maintindihan kung paano sa Ukraine. Sa Dnepropetrovsk. Nagpaplano kaming pumunta sa Czech Republic. Babalik kami. Magiging maayos ang lahat. Magiging mabuti ang lahat. Ang amang mga salita ay para sa Ukraine, magiging mabuti ang lahat sa amin.
Ang aking asawa ay kasalukuyang lumalahok sa mga labanan. Sa katunayan, pangalawang beses na ito. Ang unang beses ay noong 2014 sa Donbas. Muli kaming tinawag, pumunta siya. Dumating siya Estonia, nagtrabaho sa abroad. Dumating siya upang ipagtanggol ang kanyang bansa. Nakikipag-ugnayan ka ba sa kanya ngayon? Ano ang pakiramdam niya? Ang pakiramdam ay handa sa laban. Magiging maayos ang lahat. Lahat ay tama. Magiging maayos. Ang lahat sa amin. Nang lumampas kayo sa bakod na ito, may naramdaman ba kayo o wala? Medyo mas kalmado na. Ano ang naramdaman ninyo? Naramdaman namin na naiwan sa bahay ang anak na ang pamilya ay nasa bahay. Naramdaman namin ang lungkot kung tutuusin. At sa totoo lang, walang espesyal na kasiyahan na umalis kami. Habang ang lahat ng kamag-anak ay nasa ilalim ng bala. Ito ang lahat ng pila para sa bus. Ang dumarating na grupo ng mga tao ay sinusubukang agad na ilayo mula rito. Kung hindi ay hindi sila magkakasya dito. Ngunit para sa mga nahihirapan, maaaring kumain, magpahinga o magpalit ng hrivnya, ang palitan ay napakababa. Punong-puno ang mga tolda at hindi na kaya ng mga nerbiyos, lalo dyan na sa mga bata. Punta ako sa Przemysl. Ito pinakamalapit malaking lungsod, dumarating ang mga refugee sa tren. Mahirap makahanap ng parking sa istasyon ng tren at kinailangan kong lumaban. Sana hindi na lang niya ipinakita sa akin. Ipinar ko ang kotse, tumakbo ako, kukunan ko ng video ang istasyon ng tren. Batang babaeng tumatakbo papunta sa tren, nahuhuli na siya. Simula ng digmaan, sinabi ng Poland hirap silang makayanan ang daloy ng mga refugee sa istasyon ng tren sa Przemyśl-Siksikan. Kumakain ang mga tao at sinusubukang ayusin ang kanilang mga dokumento. Sa tabi ng plaza, nagtatayo sila ng karagdagang mga tolda pero ayokong maiwan ng walang sasakyan and papunta ako sa susunod na checkpoint. Nangyari sa akin dati, inalis ang kotse sa Europa, kaya hindi ako nagbibiro tungkol dito, tumatakbo ako pabalik. Muli akong dinadala ng daan sa mga liblib na lugar sa gilid, Poland. Ang code na ito ay nakaguhit sa huling bahay na nadaanan ko. Pagkatapos ay makapal na kagubatan. Halos 1 oras na akong nagmamaneho sa kalsadang ito. Ang tanging na nakasalubong ko ay parang mga ranger, pero ako mismo ang huminto sa kanila. Tinanong ko kung tama ba ang daan ko. Tiningnan nila, nag-isip, nagulat na ganito ang ruta ko, pero sinabi nila, oo, makakadaan ka. Ito ay sa ibang kalsadang gubat na ako dinadala ng navigator. Una, nagulat ako na ganito niya ako pinapadaan. Pangalawa, nagulat ako na lahat ng kalsadang gubat sa Poland ay may bagong aspalto. Hindi lang mga border guard ang nadaanan ko, sa kahabaan ng hangganan ng Ukraine, nakatagpo ako ng buong batalyon ng mga sundalong Polish na kumakain lang sa bukas na lugar. At magiliw nilang ipinaliwanag sa akin na hindi na dapat magpatuloy, mayroong ibang daan. Okay, sa tingin ko ang bakod ay mula sa Ukraine. So, paano mamaya buksan at may pasikot-sikot? In short, di ba? Like sa dalampasigan. Ito talaga ipakita natin. Sa anumang kaso, kapag bumalik ka sa pangunahing kalsada at pakaliwa, makakarating ka sa Kreshchenko, dapat ay maayos na ang daan at sa Arlamov, kay Professor Arlamov, makakarating ka rin. Salamat po. Pakiusap ilagay sa Kreshchenko. At ano ang ginagawa mo? Pinatay ako hindi dahil bawal magmaneho, kundi dahil hindi ako masyadong tama magmaneho. Wjeżdżasz tam na Ukrainę, czy tu zostajesz? Тут. Tutaj. Co będziesz robił?
Ang iyak ng bata ang kasama ko sa buong biyahe. Ako ito sa checkpoint ng Kroschenko sa Carpathians. Karaniwan, walang tao dito pero ngayon ang pila sa customs ay umaabot ng isang araw. Alam ni Lyudmila na magiging mahirap pero nang malaman niyang may nasusunog na planta ng kuryente malapit sa bahay, tumakbo siya palabas kasama ang bata at hindi na bumalik. Едем в Краковец, едем с Днепра с семьей. Мы добираемся уже 5 дней. Ну, фактически сутки мы стояли на таможне, и до этого 4 дня ехали. Потому что очень много машин и двигаются очень медленно. Ночью пришло сообщение, что загорелась атомная станция. И мы собирались в течение 30 минут. То есть я рисковать не стала, я не понимала, затушат, не затушат, что там горит. Это в Энергодаре. А мы же недалеко находимся, Днепр. Поэтому у меня сын подросток, 16 лет, и его здоровьем я рисковать не хотела, я не понимала, это будет второй Чернобыль или все-таки затушат. Дорога из Днепра как, спокойно прошла? Нет, пробки страшные, людей очень много. На заправках еды нет, туалетов нет. Пробки были из Днепра тоже из-за Энергодара? Да. Нашла в Польше места, где можно переждать какое-то время. Как, вы будете жить при монастыре где-то? Да. Там кельи, сказали, какие-то минимальные удобства. По сравнению с тем, что происходит в городе, лучше как бы переждать так, а что будет дальше, никто не знает. Hindi siya marunong mag-Ingles at tinanong niya ako kung maaari bang makakuha ng green card ng libre. Lumabas na oo kahit na karaniwan itong mahal. In the border. And the border we cannot. Parang wala namang espesyal. Pero baka may interesado kung paano ako nabubuhay sa kotse na na araw na at 2 araw pa akong mananatili. Walang labis? Kumot ay kinakailangan? Bukod dito, nakuha niya ito sa huling sandali. Iniisip ko, naku, baka kailanganin ito. Ito, ang matalinong tao, ito ay talagang hindi mapapalitan. Sa backpack ay may iba't ibang gamit para sa camera. Ang laptop ay maaaring i-charge sa ilang press centers. Sa kasamaang palad, hindi pa dumarating ang aking charger, ang 220 na pangkotse. Umaasa ako na magiging maayos pa rin ang lahat at ito rin balang araw ay darating sa akin. Dito ay itinapon ko ang basura pero karaniwan ay may pagkain at tubig ako sa banig na ito. Pero dito ay basura. Sa maliit na bag na iyon ay may toothbrush at toothpaste. Sa gasolinahan ay maaaring huminto para maglinis ng ngipin at may milyon-milyong iba't ibang charger. Para sa lahat ng aking gadgets, kahit ang relo ay maaaring i-charge sa kotse. Dito ay may dashcam ako na minsan ay tumutulong at dito ay may holder para sa telepono o navigator. Narito ang electric hub. Sa glove compartment ay may mga tissue na nakakatulong kapag hindi makaligo. Marami pang iba't ibang dokumento. Pabalik ako ay nagmaneho na walang tigil, pagod sa biyahe at sa mga nakita. Sa kaugalian ng Moldovan ay handa akong kumuha ng kapwa manlalakbay. Siya ay isang marinero mula sa Odessa sunduin ang kanyang asawa, Kinam. Inabutan siya ng digmaan sa Mexico. Naglalakbay siya papunta sa Moldova. Nakakainis ang card na ito. Hindi rin kami makapag-withdraw ng dolyar. Sa hryvnia lang nila ito kino-convert. Ganito sa card sa prinsipyo kahit saan. Ay nagbabayad. Matagal na kaming nakatira sa Odessa. Lumipad ako mula sa Kotovsk. Kotovsk malapit lang dito. Oo. Ayun, dun sa banda ron tumama ang missile. Nasa Chisinau ka ba na ngayon? Oo. At gusto mong pumunta sa Europa. Sa Turkey, sa tingin ko, ang init ngayon. Nag-aalinlangan ako na pupunta siya sa Turkey. Oo, nakikita mo, umalis ang mga tao pati sa inyo at sa amin. Hindi ako maghihintay. Good luck sa'yo. Sige, bye. Maraming salamat. Alam na